Sunod-sunod na mga religious group ang nagpaparamdam at nagpapakita ng suporta kay Vice President Sara Duterte. Kamakailan lang ngayang Iglesia ni Cristo, dumagdag itong mga kapanalig ni Representative Benny Abante, ang iba't ibang mga church leaders at pastor mula sa iba't ibang Baptist congregation. Ngayon naman ang One Bangsamoro. Ayon nga sa balita, nanawagan ng One Bangsamoro movement sa lahat ng Muslim na miyembro ng Kongreso na huwag suportahan ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng lumalakas na diskurso sa usaping pampolitika sa Kamara. Ayon sa grupo bilang mga kinatawan ng Muslim Filipino community sa Kongreso, hindi lamang dapat nakabatay sa ugnayang pampolitika ang kanilang mga desisyon, kundi sa mas mataas na tungkulin na itaguyod ang katarungan batay sa ebidensya at moral na integridad na hinihingi ng kanilang pananampalataya at ng sambayanan. Binigyan diin ni Alan Balangi, National President at Lead Convener ng One Bangsa, na malinaw sa mga aral ng Quran ang kahalagahan ng pagtataguyod ng katarungan kahit pa ito ay taliwas sa personal o panlabas na interes. So yan, paano na yan? Alam natin meron mga miyembro ng Muslim doon sa Kongreso. Abay padagdag ng padagdag ang mga religious group. Una yung Iglesia ni Cristo, pangalawa itong mga kapanalig ni Benny Abante, ang iba't ibang mga church leaders at mga pastor sa Baptist congregations. Siyempre asahan na natin ang Kingdom of Jesus Christ. Ano pa ang susunod? O sino pa sa mga religious group ang susunod na magpapakita ng suporta kay Vice President Sara? Siyempre malalagasan na naman ang boto ang Kongreso. Samantali maiba naman tayo dito sa post ng isang certified DDS na si Adrian Pascual. Ang sabi niya, parang may mga naaamoy ako sa may Padre Fora. Mukhang isa-isa itong ilalabas sa linggong ito na para bang may patama at pahaging itong si Adrian Pascual. For your information kasi, ang mga post nito ni Adrian Pascual ay nagkakatotoo. At parang meron itong tinatawag na puting ahas sa Malacanang. Ano ba ang meron doon sa Padre Fora? Nang tayo mag-research sa Google, meron pala doong government and law doon sa Padre Fora Street na kung saan makikita ang Supreme Court of the Philippines, Department of Justice, and Court of Appeals. Pero ang unang pumasok sa isipan ng mga netizens at ng mga taga-komento o taga-subaybay ni Adrian Pascual doon mismo sa post ay patungkol doon sa impeachment ni Vice President Sara. At basahin natin. UA and VP Sara Duterte's impeachment both unconstitutional. Manifesting. Mukhang mini-trial ng House of Representatives ang lumabag. Perhaps a ruling on the petition for certiorari, if granted, mawawala ng saysay ang pagbibida-bida nila Luis Tro, Ridon, De Lima at iba pa sa House of Representatives Justice Committee. Yari na naman ng impeachment. At ito yung video ng mga grupo, ng mga church leaders at ng mga pastor na talagang ipinagdiinan nila na sila'y susuporta kay Vice President Sara. Benny Abante left the group. Panoorin natin ang video. I would like to express our support for the Dutertes. Thank you. Sabihin lahat kayo mga Duterte, we really support. Yes. Okay? Nandito kami, Kong. Yes. Yes, Pastor. It's because it is not the hidden thing. There is a congressman here. Oh. And he is a Baptist pastor. But we would like to state our stand. Maybe we have the common doctrine, but not political. Therefore, we are not in unity with his political stand, whatever he is doing. Okay. Tama naman. Okay. So, we would like to express our support for the Dutertes. Well, thank you. Yeah. And we would like to present this to you. Okay. And the Dutertes.
sabihin lahat kayo mga Duterte will really support. Mhm. Mabuhay kayo. And if I may request respectfully, Your Honor, kindly furnish this to the office of the Vice President. And this is your guy. Ito po ang para sa iyo. Take a picture, I'm gonna show it. Halika kayo dito sa medyo, muna tayo. O, di ba? Mga pastor yan. From Pangasinan. Saan sa Pangasinan? Turo niyo. Tayog. Hindi nila sinuportahan si Benny Abante, no? Taga po. Taga Davao, sir. Bisaya. Bisaya. Bisaya man di ay. Bisaya. Bisaya kayo. Okay, Pastor Frederick po from Binalonan, Pangasinan. Okay, sir. Welcome. Ino po. Ramasigan. Alright. Welcome, Sir Ferdinand po. Welcome, sir. Yeah. Ferdinand. Salamat sa bisita. Yun po, Valentina San Carlos from Kaya Pangasinan. Ano po, ako po si Fred Slason from Batista, Pangasinan. Pangasinan. Good morning, ma'am. Salamat sa. Welcome. Ano po, ako po si Tito po from Pangasinan. Good morning, sir. Morning, ma'am. Stella Aragon from Grabe yung suporta nila sa mga Duterte. po, sir. Ako po si Sister Lourdes Verona, Tawak Okay. Okay, yung dalawang taga Rizal, lalagay dito. Kilala kayo ni Napangkin. Pastor Joel, Antipolo City. Dito lang, Manila. Pastor Willie, Baras Rizal po. Para sa Rizal. Pastor Bong. Ito si Pastor Bong Alcala. Bong. Galing Mindanao, pero dito ako nagpapasto. Alright. Oh. Mindanao. Agusan. Agusan. Manobo. Ano? Okay. Tribo. Tribo. Siya po ang administrator ng buong Pilgrim Bible Baptist Churches. Mm. We would like to express our support. Thank you for that, Pastor. Ayaw po namin later on. Meron nga akong sinulat kay DT, sabi ko sa kanya. There is a verse in the Bible that if God is destined him to be Mm. the next president, Yun. no one can control it, no one can hold it. Tama. No one can destroy her. Kung talagang nakadestined si VP Sara na maging Pangulo, kahit ano pang mangyari, walang makakasira sa plano ng Panginoon. Tama yon. Tama ang sinabi ng isang pastor na ito. At akalain mo, itong mga kapanalig ni Benny Abante, itong mga leaders na to ng church, mga pastors, nakapwa din pastor ni Benny Abante, pero hindi nila sinuportahan si Benny Abante. Kasi nakikita siguro nila na mali ang ginagawa ng Kongreso. Mali ang kanilang pinaglalaban at talagang pinagkakaisahan si Vice President Sara. Dito makikita mo na tuwid ang pananaw ng mga kapanalig ni Benny Abante. Samantalang si Benny Abante, liko. Paliko ang landas. So salamat sa ating mga pastor, mga Baptist na hindi nakikialam sa politika dati, na may freedom na pumili at hindi sila nagpapakita ng support sa politika dahil nga sa separation ng church sa state. Pero ngayon, vocal na sila sa pagsuporta sa mga Duterte. So paano ba yan, Benny Abante? Yung mga kasamahan mo, yung mga kapanalig mo, iniwan ka na. Sumama na sa mga Duterte. At sa nakikita natin, parang sila yung tunay na mga pastor na lingkod ng Diyos. At ayun na nga, ano ang masasabi ninyo sa naging post ni Mr. Adrian Pascual na isang certified DDS? May connection kaya ito sa magiging desisyon ng Supreme Court patungkol sa impeachment ni Vice President Sara? Magiging unconstitutional na nga pa ang impeachment na ito. Ano ang inyong opinion? Abay, ishare mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.